Si Maika ay isang dalagang mahilig sa mga libro. Tahimik siya, malalim ang iniisip, at mas madalas na nasa mundo ng mga kathang-isip kaysa sa totoong mundo. Isang araw, habang nagbabasa siya sa isang maliit na kafe malapit sa unibersidad, nakita niya si Miguel. Hindi siya agad napansin ni Miguel. Abala ito sa pagsusulat sa kanyang notebook. Ngunit napansin ni Maika ang kanyang mga daliri na maayos na gumagalaw sa ibabaw ng papel, ang paraan ng pagkunot ng kanyang noo habang nag-iisip, at ang pagngiti nito paminsan-minsan na para bang may nakakatawang nangyayari sa kanyang isipan. Hindi nagtagal, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap. Nagsimula ito sa isang simpleng tanong ni Maika tungkol sa librong binabasa ni Miguel. Nagulat siya sa lalim ng kanyang kaalaman at sa kanyang pagiging mahinahon at magalang. Natuklasan nila na pareho silang mahilig sa pagbabasa, sa pagsusulat, at sa mga pilosopikal na usapan. Nagsimula silang magkita-kita sa kafe, nagbabahagi ng mga libro, nagkukwentuhan, at nagtatawanan. Hindi ito isang fairy tale na pag-iibigan. May mga pagtatalo, mga hindi pagkakaunawaan, at mga sandali ng pag-aalinlangan. Ngunit ang kanilang pagmamahalan ay lumago ng matibay dahil sa kanilang pagiging bukas sa isa't isa, sa kanilang pagtitiwala, at sa kanilang pagmamahal sa pag-aaral at pagtuklas ng mga bagong bagay. Natutunan nilang pahalagahan ang mga simpleng bagay, ang mga tahimik na sandali, at ang pagiging kasama ng taong nagpapasaya sa kanilang puso. Isang araw, sa ilalim ng mga puno sa isang parke, habang nagbabasa sila ng tula ni Pablo Neruda, sinabi ni Miguel kay Maika ang kanyang nararamdaman. Hindi ito isang malaking drama, walang mga paputok o mga rosas. Ito ay isang tahimik na pagpapahayag ng pagmamahal, isang pagkilala sa isang malalim na koneksyon na nabuo sa pagitan nila. At si Maika, na tahimik na nagmamahal din kay Miguel, ay tumungo at ngumiti. Ang kanilang pag-iibigan ay hindi isang kwento na puno ng aksyon, ngunit isang kwento ng pag-unawa, pagmamahal, at pagkakaibigan. Isang kwento na, para kay Maika, ay mas maganda pa sa anumang kathang-isip. Nagsimula ang pagkakaibigan ni Maika at Miguel sa isang maliit na kafe malapit sa unibersidad. Si Maika, habang nagbabasa ng libro, ay napansin si Miguel na abala sa pagsusulat. Naintriga siya sa lalim ng kanyang konsentrasyon, kaya naman nang may pagkakataon, tinanong niya si Miguel tungkol sa librong binabasa nito. Mula rito, nagsimula ang kanilang pag-uusap, na humantong sa pagtuklas nila ng kanilang magkaparehong interes sa pagbabasa, pagsusulat, at pilosopikal na mga usapan. Ang simpleng tanong ni Maika ang naging daan upang magsimula ang isang magandang pagkakaibigan na kalaunan ay umusbong sa pag-iibigan. Si Maika ay isang dalagang tahimik ngunit malalim ang pag-iisip. Isang bookworm, masaya siyang nalulubog sa mundo ng mga kathang-isip. Mayroon siyang malambing na kalooban, ngunit mayroon din siyang matigas na paninindigan sa kanyang mga paniniwala. Madalas siyang mahiyain sa una, ngunit kapag nakilala mo na siya ng lubusan, makikita mo ang kanyang matamis na pagkatao at ang kanyang matinding pagmamahal sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Maingat siya sa kanyang mga desisyon at may malinaw na prinsipyo sa buhay. Si Miguel naman ay isang taong masigla at palakaibigan, ngunit mayroon din siyang malalim na pag-iisip. Isang malikhaing manunulat, madalas siyang mag-isa upang makapag-isip at makapagsulat. Masaya siyang nakikipag-usap sa mga tao, ngunit mas pinipili niya ang malalim at makabuluhang mga usapan kaysa sa mga magaan at walang kabuluhang kwentuhan. Mayroon siyang malakas na paniniwala at hindi natatakot na ipahayag ang kanyang opinyon, ngunit ginagawa niya ito ng may paggalang at pag-unawa. Malambing at maalaga siya sa mga taong mahalaga sa kanya. Ang pagkakaiba ng kanilang mga personalidad ang nagbigay ng balanse sa kanilang relasyon. Ang tahimik na si Maika ay nakahanap ng sigla kay Miguel, habang ang masiglang si Miguel ay nakahanap ng katahimikan at pag-unawa kay Maika. Ang kanilang mga pagkakaiba ay hindi naging hadlang, bagkus ay naging dahilan upang mas magkakilala pa sila at mas mapalalim ang kanilang pagmamahalan.